Magandang umaga sa lahat. Ako pa si Reno Tilong III at ngayon ay talakayin natin ang Kabanata 33. Asero, matigas na bakal, kumpak, payat, patad, balat ng hayop, lalamlam, hina, didilim, nabagbag, naglubag ng loob, nahukot, nakuba, prasko, itawan, kumanglaw, lumangkat, lumilim, tumutuya, nanunukso. Sa kabanatang ito, nakatakdang umalis si Simon kasama ang Kapitan General na nais umalis agad dahil sa takot sa mga pag-using at sa posibleng pagiganti ng mga taong galit sa kanila. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol kay Simon. Ang iba'y naniniwalang hindi siya magpapaiwan dahil sa kaniyang takot sa bagong general na kilala sa pagiging matuwid, habang ang ilan ay iniisip na hindi kayang umiwalay ni Simon sa Kapitan General dahil sa kanilang sabotan. Pinatawag ni Simon si Basilio pagtapos ay nakulong siya sa kanyang silid saka nagbilin. Kasi Basilio lamang ang kanyang tatanggapin. Pagdating ni Basilio, kitang-kita ni Simon ang matinding pagbabago sa binata, payat, magulo ang anyo. At tila nagbago na ang buong pagkatao. Ipinahayag ni Basilio ang kaniyang pagsisisi sa anak at kapatid. Dahil hindi niya binaganti ang kanilang sinapit, handa na siyang sumanib na plano ni Simon. Isang pagbagong loob mula sa kaniyang dating pagtanggi sa himagsikan. Masaya si Simon sa desisyon ni Basilio at inamin niyang ito ang nagpatibay ng kaniyang loob. Ituloy ang kaniyang plano. Ipanliwanag ni Simon na maraming beses na siyang nawala ng pag-asa at nagduda sa kaniyang layunin, ngunit ngayon wala nang nakakapigil sa kanya. Ipakita ni Simon kay Basilio ang isang bumbang hugis pomegranate na naglaman ng nitroglycerate. Ipaliwanag niya kung paano ito gagamitin sa isang piging. Kapag sinindahan at sinubukang ayusin ang liwanag, sasabog ito at gigiba sa lugar na kinaroroonan nito, kasama ang mga nagtagong pulbura sa kisame at sa sahig. Ipinaalam ni Simon kay Basilio na hindi kanila kailangan ang kanyang tulong sa pagsabog. Ngunit may ibang misyon siyang gagampanan pagkatapos ng pagsabog. Magsisimula ang pag-aalsa ng mga tao sa pagmumuna ni Simon at Kapisang Planes. At si Basilio ang namumuno sa mga walang armas na mamamayan upang agawin ang mga armas na itinatago sa mga bodega ni Quiroga. Kailangan ding kontrolin ni Basilio ang mga tulay at magtayo ng mga babarikada upang makapagpigay suporta sa kanilang revolusyon. Ipinahayag ni Simon ang kaniyang matinding determinasyon. Lahat ng walang lakas ng loob na lumaban ay tinuturing na kalaban at walang lugar para sa mga duwag. Isinabi niya ang kinakailangan at ang marahas na pagbabago upang lumikha ng bagong lipunan at ang dugo at kamatayan ay kinakailangang sakripisyo para ito. Bagaman may pag-alilangan si Basilio, nagpasya siyang sundin ang plano ni Simon na dala ng galit at inaakit. So ngayon, tatalakayin ko naman ang Kabanata 34 na pinamagatang Ang Kasal, kung saan ipinakita ang kasal ni na Paulita Gomez at Juanito Velaez. Ngunit bago ko yan sisimulan, dito muna tayo sa mga mahihirap na mga salita. Gumiit, ito ay sumiksik. Maadorno, mapalamuti, marangya, maringal o mabongga. Nagkalasog-lasog, nagkadurog-durog. Napaghulo, naunawaan o naintindihan.
namataan o nakita, sinalat o kinaba. So, ang ipinapakitang kasal ni na Paulita Gomez at Juanito Pelaez ay isang simbolo ng kasalukuyang kalagayan ng lipunan na pinapalakas ng mga tradisyon at ang hindi tunay na pagmamahal, kundi ang kasakiman at interes. So, ang kasal ay ginanap sa isang marangyang setting na ipinakita ang mga makatawid na kaugalian ng mga mayayaman sa Pilipinas sa ilalim ng mga Kastila. Sa seremonya, nagtipon ang mga bisita, kabilang si Isagani, ang matalik na kaibigan ni Paulito na may lihim na pagmamahal sa kanya. Sa kabila ng kasayahan ng okasyon, ang mga nararamdaman ng mga tauhan ay puno ng lungkot at hinagpis. Lalo na kay Isagani na labis na nasaktan sa kasalan ng kaniyang minamahal. Pinapakita ng kabanatang ito ang mga tema ng pagpapakita ng maling pag-aasawa at ang pagpapakita ng hindi matapat na relasyon na nakabase sa pakinabangan at estado sa lipunan. So, ang kasal na ito ay nagiging simbolo ng mga problema sa lipunan, gaya ng mga kasinungalingan at pagpapanggap. Gaya ng mga kasinungalingan at pagpapanggap na nagiging sanhi ng personal na kalungkutan at pagkawasak ng mga pangarap. Good evening, Ma'am Giamay Barete. Ako nga pala si Darwin Tarelato. Ito ang aking pagsusuri sa Kabanata 35, ang piging. Sa kabanatang ito, ikunuwento ang marangyang handaan, inainihanda ni Don Timoteo para sa kasal ng kanyang anak. Ito naman ang mga mahalagang pangyayari. Ang pag-alala ni Basilio. Nang makita ni Basilio si Simon na may dalang lampara, ay naramdaman niya ang matinding kaba. Ang lampara naman ay bahagi ng plano ni Simon upang magdulot ng pagsabog, patayin ang mga makapangyarihang tao sa kasal. Pinalakay sa kabanatang ito ang mga tema na paghiganti, sakripisyo, at pagsalungat sa mga kasamaan. Sa kabanata na ito na ang piging ng filibusterismo, pinakita dito ang kumalaking agwat sa pagitan ng mga mayaman at mahihirap sa lipunan. Nakita rin dito sa mga kahalagaan ng pagiging mapanuri at malasakit sa kapwa, tulad ng ginawa ni Basilio. Sa kabuuan ito, itinuro ng kabanatang ito na hindi wasto ang paggamit ng karahasan upang makamit ang hustisya at na ang kabutihan ay laging mananaig kahit sa gitna ng kasamaan. So ngayon, tatalakayin muna natin ang Kabanata 36 ng Filibusterismo na pinamagatang mga kagipitan ni Vincit. Pinapakita ng mga suliranin at kabighatian ni Vincit, isang mahayag na kilala sa pagiging mapagpanggap at sakim. Si Vincit ay isang manunulat na laging naghahanap ng kapakinabangan para sa sarili. At dahil dito, ang kaniyang mga artikulo ay kadalasang puno ng kasinungalingan at pagpapalakas ng kaniyang sariling interes. Sa kabanatang ito, naharap siya sa mga problema at pagsubok dulot sa kaniyang mga gawain, tulad ng hindi pagkakasunduan sa mga kapwa mamahayag at ang mga epekto ng kaniyang mga maling hakbang. At natutunan niyang mahirap magtagumpay sa isang lipunang puno ng paninlinlang at makasariling interes. Sa pagsalaysay ni Momoy, habang kumakain ng mga paunahin ay nagkaroon ng kaguluhan, nagdilim ang kabahayan. Di naglaw ay isang di kakilalang lalaki nagnakaw ng lamparang binigay kay Simon. Kailan may masamang kumuha ng pag-aari ng iba. Kung nalalaman ng magnanakaw ang pakay niyon at nagkaroon ng panahong magkapag-isip, hindi niya sana ginawa yon.
Ngayon, dito naman tayo sa Kabanata 38 ng El Filibusterismo na pinamagatang kasawian. So, bago natin simulan ulit, dito muna tayo sa mga mahihirap na mga salita. So, ang humaginit, ito ay tunog ng paghahampas o lumilipad na punglo. Humihikbi-hikbi, umiyak ng maimpit. Libis, gilid. Mabali, maputol. Pagkahapo, pagkapagod. Pagtudla, pagbaril. Tataghoy, tatangis. So, sa kabanatang ito, ipinapakita ang mga malupit na kaganapan na nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga pangunahing tauhan. So, ang kabanatang ito ay umiikot sa pagkatalo at kabiguan ng mga plano ni Simon. Ang pangunahing karakter na may layuning maghiganti laban sa mga Kastila. Sa kabila ng mga plano ni Simon na maghasik ng kaguluhan, nagkaroon siya ng malupit na kabiguan. Sa pagtatangka niyang patuloy na maghasik ng mga alon ng paghihimagsik, napagtanto niyang ang kaniyang mga plano ay hindi magtatagumpay. So, sa gitna ng kaniyang mga pagsubok, nakatagpo siya ng kabiguan at mga kasawian. Kabilang ang mga pagkatalo sa mga kaalyado at ang hindi pagsuporta ng mga tao sa kanyang mga layunin. So, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kasawian ni Simon na nagkaroon ng malupit na kabiguan sa kanyang hangaring maghiganti at magdulot ng pagbabago sa bansa. Ang kabiguan at kasawian na naranasan ni Simon ay nagpatibay ng tema ng kawalan ng pag-asa at mga epekto ng paghihiganti sa personal at panlipunang antas. Yun lamang po sa kabanatang ito. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Reyno Tilaw III at ngayon ay talakayin ko ang Kabanata 39, ang katapusan. Harmonia, piano, baligok, pakutya, kalinga, aruga, pagdamay, kaolayaw, kasama, lagablang, apoy, magbubuho, magdilig, magtapon, malinlang, maloko, maniniin, mag-aalipin, matarok, masukat, maisip, magpahinood, umayag, sumusunod, naglugmok, nagpabasak, nagpahirap, nakamad, nakuha, pagkasulam, matinding galit, sabing palad, kawawa, umikit, umikat, ikot, yumao, umanaw, mamatay. Nasa bahay ni Padre Florentino si Simon, sugatan at nagtatago mula sa mga otoridad. Isang araw, nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino mula sa tenyente ng Guardia Civil na nagbubala na may utos na hulihin ang isang Kastilang nagtatago sa kaniyang bahay. Patay man o buhay sa pag-aakalang ang asawa ni Doña Victorina ang tinutukoy. Umalis si Don Tiburcio sa bahay upang takasan ang mga otoridad. Ngunit si Simon pala ang talagang hinahanap. Tinanggap ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan nang walang pag-aalinlangan. Kahit hindi niya lubos na naunawaan ang sitwasyon ng mag-aalahas. Ipinakitaan niya si Simon ng malasakit at inalagaan ito, subalit tumanggi si Simon na magpapagamot sa ibang doktor maliban kay Don Tiburcio habang inaalagaan siya ni Padre Florentino. Unti-unting naisip ng pare kung paano nagbago ang buhay ni Simon at nagtatakas kung bakit